Sobrang dami ng mga kulisap o maliliit na tilapia na napahalo dyan sa mga bangus. Kaya for the pili ang mga person. Biyahe na naman tayo. Asikaso na ako. Let's go. Wala na po kami panindang isda. Kaya biyahe na naman tayo. Let's go! At kahit po umuulan, ay tuloy pa rin ang biyahe natin. Yan, nabutan ko yung sasakyan ko. Flat na naman. Pero hindi ko naman siya ngayon ganong gagamitin dahil ito muna ang aking gamit. Binangonan muna tayo mga idol. Pabili po, premium, 200, full tank. Namimingwit na, shoutout to. Hey! Mga tilapia daw na uhuli nila. Ayan, sa binangonan ulit ako ngayon. Shoutout! Yun o, may nahuli o. Hey! Tilapia yan. Shoutout kila kuya. Binangonan. Ito naman, puro mga sasakyan na yan. Ayan. Puro sasakyan na. Tapos dito naman ay mga namimigit yung mga tao. Hey. At pagdating na nga po pala namin sa Fishport ay nakakuha na po agad ako ng pandaing na bangus. At shoutout po kay kuya. Malaki. Laki! Ayan. Ito yung pangalawa. Oh. Dito na lang po. Isa pang malaki te. Ayan, shoutout kaya ate oh. Hindi ka na likod. Nakapalo ka pa naman sa akin. Salamat ya! May nakuha na nga po pala akong 2 banyerang bangus pandaing. 80 po per kilo nang kuha ko dyan. Shoutout kay kuya. Baka lelet mo yan. Hey! 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 Dalawang banyera. Hey! Biyahe na naman tayo. Eh yung mga idol ko, kahit umuulan ay tuloy pa rin ang trabaho. Wala po talagang pinipili. Kapag nag-iisda ka, kung ano po ang klima ay talagang lulusungin mo. At ayan nga po pala sila, nagbababa na nga po pala sila ng kanilang mga isda. At sakto na naman po ang dating ko sa binangonan. Shoutout sa inyo mga idolo, tuloy-tuloy lang at sipagan pa natin. Dahil nga po malamig ang panahon, kailangan po muna nating magkape dyan sa Gedli. Habang naghihintay pa po tayo ng mga makukuha nating isda, tara, kape po tayo. At binababa na nga po nila ang kanilang mga big head. Ganyan po pala ang pagbaba nila ng big head. Medyo malakas po sila ngayon dahil kakaunti nga lang po ang kanilang baba. Kahit ganito na nga po ang panahon na medyo malakas ang hangin, ay meron pa rin pong nagbababa ng mga isda. At yan na nga po pala ang mga big head na aking nakuha. Pinipili pa nga po nila ang mga big head. At yan na nga po ang aking nakuhang maya-maya. 45 lamang po ang 1 kilo ng big head na yan. At yan naman din po yung cream dory. Kita nyo naman guys, napakalaki ng cream dory. Kinuha ko nga rin po yan. 12 kilos po ang cream dory. Ang bigay po sa akin ay 70 1 kilo. Bali nagkakahalaga yung isda na yun ng 840 pesos. At yan po sila kuya. Shoutout po sa inyo. At yan naman po yung mga magyayelo dyan sa binangonan. Napakasipag ng mga yan mga idol. Walang araw na pumunta ako dyan na wala sila. Kaya na nga po pala ang isda ko, naka-4 na banyera at kalahati na ako. Ipapare-ice ko na po yan kay Ayag. Ang masasabi ko nga lang po mga idol sa pag-iisda, na kahit umuulan, umaraw man yan, ay kailangan mong sumulong o lumusong. Kailangan mong magpabasa sa ulan sa mga panahon na umuulan pag namamakyaw ka ng isda. Dahil bakit po? Dahil po may hinahabol kang oras. Katulad po niyan, halos alas 12 na po yan, alauna, babiyahe pa. Kailangan po kasi pag nag-iisda ka, kailangan makarating ka sa palengke ng alas 3 tuwing hapon ka. Pag pang umaga ka namimili, kailangan bago mag alas 3 nakarating ka na po sa palengke. At kapag panggabi ka naman, sa madaling araw ka nakakauwi, kailangan bago mag alas 6 nasa palengke ka na. Kasi ayun na po yung mga labasan ng tao. Kapag wala ka pa po nun sa palengke, ay naku po, mahihirapan ka na po makapagbenta ng iyong isda. Dahil po ang pag-iisda ay may oras lamang po. Dahil alam niyo naman po, may oras ang palengke
pamilihan ng mga tao. Kaya kailangan mong umabot sa oras na yon dahil pag hindi ka umabot, hirap ka na pong magbenta. Katulad pag dumating ka ng alas 5 ng hapon, pagdating po ng alas 6, wala na pong tao dahil ang mga tao po ay nakauwi na sa kanilang bahay, nagluluto na po ng kanilang hapunan. At ganoon din naman sa umaga, pagdating ng alas 8, nakapasok na po yung mga dapat papasok, nakakain at magbabaon. Kaya dapat po, pagpalengke po ang inyong panindahan, may oras po yan, hindi po yung mamimili lang po kayo paninda. Kailangan po alas 6 ng umaga nakarating na kayo. Pagdating naman po sa hapon ay alas 3 nakarating na kayo para sakto po kayo sa pamilihan ng isda. Pag nagpapalengke po naman po talaga, kahit naman po kayo pag namamalengke kayo ay dumarating po kayo sa palengke ng alas 3, alas 4. Minsan na lang po dumarating yung tao ng alas 6 pero hindi na po dadagsa yun pag alas 6 na ng hapon dahil saraduhan na po at magluluto na ang mga person. Yun lang guys yung mga konting tips ko sa inyo, yung mga gustong pumasok sa pag-iisda. Kailangan po talaga kaya mong lumusong sa ulan at init dahil nga po may hinahabol kayong oras. Yan. Shoutout kay Kuya, nakarami na yan. Marami ng balik yan, oh. Okay lang po yan. Isang basa ka, nagkakaulan. Dami na, 5 banyera rin kami. Hey. Ayan, yung isda ko, 5 banyera. Bali, 4 na bangos, 1 bigid, tapos tilapia, 20 kilos. Bali, ang puhunan niyan, kada 1 banyera ng bangos ay 3 to 1. Tapos yung bigid ay 3.5 ang bili ko, kasama yung cream dory, plus yung tilapia, 1,000, 20 kilos. 50 kilos ang kuha ko sa bigid, tsaka sa tilapia. Tapos sa bangus naman, bali nagiging 80 1 kilo. Maliit malaki. Ang lakas ng ulan. Ano masarap po. Nag-yosi, nag-cellphone. Kuya. Shout out. Relaxing na. Tama kaya. Shout out ya. Trabaho talaga sa fishport. Umulan, umaraw. Talagang susuong ka. Kaya pwede magtago. Sa mga magyeyelo ng Binangonan. Yan sila kuya. Pump ka muna. At isasampa na nga po ni Ayag at Kalbo ang aming mga isda. Pinagkasya lamang po namin. Todo na po yan. 5 po ang kaya ng badya. At pauwi na nga po kami dahil alas 2 na nga po yan. Parang malilate po kami sa uwi ngayon. Pero all goods lang yan. Siguro darating naman kami sa palengke ng mga 3:30. Okay na okay pa dahil ang labas naman po siguro ng tao ngayon dahil may ulan ay mga alas 4 na ng hapon. At bumili nga lang po kami ng burger pang merienda dahil nga po hindi pa po kami nagtatanghalian. At tara po, kain po muna tayo. Diyan na nga lang po tayo sa sasakyan, kakain at magbe-merienda. Sabi, lamig ng biyahe namin mga idol. Galing sa ulan, sabay hangin naman. 5 banyera, kalakal natin. 3 sa gitna. Yan. 2 sa baba niyan, tapos balos po sa ilalim. Si Kuya Kalbo, si Ayag yan, oh. Lamig na, nakaubad pa. At Robinson, Antipolo na nga po kami. Malapit na po kaming makauwi sa amin. At andyan na nga po pala kami sa Talipapa. Maraming salamat nga po pala kay Kuya Kalbo na walang sawang sumasama sa akin. Ilang taon na po kaming magkasama na yan na puro diskarte lamang po ang aming ginagawa. Hindi po kami nangangamuhan, kanya-kanyang diskarte po kami para kumita ng pera. Yun nga lang ay hirap po kaming umaseso dahil nga po ganyan lang po ang aming trabaho. Kaya sinisikap ko po na sana makaangat po kahit papano para hindi naman po kami hirap sa aming mga gastusin. Para sa aming pamilya at sa aming mga pangangailangan. At dahil nga po alas 3 pasado na kami dumating, nagbukas na nga rin po ako dahil may nakita na po kung mga taong namamalengke. Diba? Sabi ko naman sa inyo guys, maaga po ang mga tao. Bago po mag 4 or 4 PM ay nandyan na po sila. Lalo na kapag tag-ulan, nag-aaga po silang mamalengke. Yan, at nagdadaig na nga po ako at masabi ko lamang po sa inyo, kapag kayo po ay nag-isda, dapat alam nyo po yung dating ng mga tao at yung pag-uwi nila. Para matsyempohan nyo po yung pagdating nyo rin, lalo na kung kayo namamakyaw, dapat alam nyo yan para hindi po kayo malilate. Pagdating nyo po ay may mga tao nang bibili sa'yo. At sunod-sunod na nga po pala ang namimili ng aking isda
dahil wala pong ganong paninda dyan sa aming palengke dahil nga po mahirap pong pumakyaw ngayon sa Nabotas. Yan. Kaya kanya-kanya muna kaming diskarte. Ako umiba po muna ako ng landas dahil may sarili naman po akong service. Kaya yun po yung advantage sa akin. Kung saan ko po gustong mamili ay makakapunta ako. Yan. Hindi katulad pag ikay nakikisakay kung saan lang po ang destinasyon ng sasakyan na sinasakyan mo ay dun ka lamang po makakapamili. Pero syempre, choice mo pa rin yun. Kung gusto mong pumunta sa ibang pamilihan, ay magre-rent ka nga lang po ng sasakyan at medyo tataas naman po ang expenses nyo nun. At yun, iba talaga kapag nakakauna ka ay may mga maaga kang magiging customer at may makakapagbenta ka kagad. At dumating na nga po pala ang aking mga kapatid, kaya pwede na po ako magpahinga. Nandiyan na nga po pala si Yeyeng at si Ate Rose na magtitinda sa dalawa naming pwesto. Dahil nga hindi nakakapagtinda si Boss Jerry, ay kami muna ang nagpe-pwesto sa kanyang pwesto. At ayan nga po pala mga guys, ay bibili na nga po pala ako ng mga pangrekado para sa aming kakaining sopas. Dahil ako'y nagugutom na, kailangan ko na nga po palang kumain. Dahil nga po, hindi po ako nagtanghalian, tamang burger lang. Ganun po talaga ang pag-iisda. Sakripisyo po talaga para makakuha ka ng kalakal. At magsasopas po muna ako at shoutout nga po pala sa mga solid followers at viewers natin dyan. At sa mga new followers, welcome to my vlog mga idol. Shoutout nga po pala kay Boss Beb Aranillo, Michael Lasartigue, JR Similiano ng Biak na Bato, San Miguel, Bulacan, Bernalyn Dexia Rivas, taga Talim Island, Sapang, Binangonan, Rizal, Uno Olom Briorbe, Lu, Connie Rose Borromeo Fernandez, taga Binangonan, Rizal din po siya. Grace Ramiro, Jonalyn Nasinopa ng Calbayog City. Yun lamang guys, maraming salamat po and love you all. Ingat po palagi dahil maulan. God bless all po.